Producer at TV network, tuloy ang kaso na kinasasangkutan. Mga noontime host, tuloy ang laban, tingnan ang mga detalye. Narinig muli ang kaso ng copyright infringement na isinampa ni Tito Sotto, Vic Sotto at Joey De Leon at Jenny Ferrer laban sa Tape Incorporated at GMA7 sa Marikina Regional Trial Court noong August 31, 2023. Bilang witness, si Jenny Ferrer, dating creative director ng Tape, ay isinilang sa pagdinig. Siya ang huling nagbigay ng testimonya mula sa kampo ng TVJ. May mga nagtanong tungkol sa kaso pero hindi pa nila maibigay ang buong detalye. Matapos ang kahapon na pandinig, ang pre-marking ng mga ebidensya ay nakatakdang gawin nitong araw. Sa susunod na linggo, planong magkaroon ng formal na offer of evidence mula sa mga plaintiffs. Hindi rin nagbigay ng impormasyon si Attorney Maggie Abraham Garduque, abogado ng Tape Incorporated. Sinabi lang niya na September 7 gaganapin ang unang pandinig para sa presentation ng mga saksi mula sa kanilang panig. Hindi maaaring sabihin kung sino-sino ang mga saksi na ito. Mukhang magtatagal pa ang paglilitis ng kaso at hindi natin alam kung may iba pang kasong isasampa. Samantala, patuloy ang laban ng EAT at Itbulaga na kasalukuyang nagbibigay kasiyahan sa mga manonood. Sumasabay din sila sa ingay at trend ng It's Showtime. Sa kabilang banda, patuloy ang pagpapakilig ng EAT habang nagkakaroon ng mga kakaibang segments. Sa Itbulaga, nagsimula ng pagdiriw ng Pasko ngayong araw ng Burr Months. Ayon kay Paulo Contis, simula ng Sabado, September 2, magsisimula na rin ang Pasko na kanilang programa. Marami ang nag-aabang kung maaaring maramdaman na ang Dabbercads ng EAT at mga kapuso ng Itbulaga ang diwa ng Pasko at maaaring magkaroon ng pagkakaunawaan. Sa Battle of Noontime shows na nagsimula noong July 1, nakakakuha ng mataas na ratings ang EAT ng TV5 habang patuloy ang laban sa pagitan ng Itbulaga at It's Showtime sa pangalawang pwesto. Karaniwang nasa ikatlong pwesto ang It's Showtime. Noong July 19, nakaangos ang binagong Itbulaga na may 4.1% habang ang EAT ay may 3.7% at ang It's Showtime ay may 3.1%. Sa mga araw na iyon, si Paulo Contis ay mayroong shooting na pelikula kasama si Patrick Garcia at Kay Abad para sa Mavex Productions. Noong August 29, umangat muli ang Itbulaga na may 4.2% habang ang EAT ay may 4.1% at ang It's Showtime naman ay may 2.9%. Noong Miyerkules, August 30, ang EAT ay may 4.2% at ang Itbulaga ay may 3.8% samantalang ang It's Showtime ay 2.9% ulit. Noong Huwebes, August 31, ang EAT ay may 4.9% at ang Itbulaga ay may 3.7% at ang It's Showtime ay may 3.3%. Sa buwan ng September, ipinagdiriwang ang 3rd Philippine Film Industry Month na may temang tuloy pa rin ang tawanan. Sa pagtatapos nito sa September 29, bibigyan pugay sina Tito Vic at Joey ng EAT at Vice Ganda ng It's Showtime. Kasama rin sa pagpupugay iba pang Pinoy iconic comedians tulad ng Michael B., Eugene Domingo, Ayay de las Alas at ang yumang comedy king na si Dolphy. Anong yung komento kaugnay dito? Shoutout tayo kina Dana May Ardefilio, kay Magdalena David at kay Lovely Plenos. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang bcgram.net para sa mga latest happenings.